Ano naman masasabi mo na grabe ang puri sa'yo, or at least na nalagay mo sarili mo sa lugar nila. Kasi di ba nung una, parang there was some pushback or backlash na bago pa nila maintindihan mo ano ba itong kwento na ito. Iba yung pakiramdam ngayon than babaeng walang pakiramdam. Kasi, pakiramdam. Kasi noong yung previous, yung kami ni Kim, ako lang yung role na may cleft palate or momo. So, tapos bago siya na kumbaga parang pinalabas natin siya sa panahon ngayon. So may talaga, may shock value siya dun sa mga taong hindi sanay. Pero ngayon kasi parang mas iba, mas personal yung dating, not for me but for the other casts. Kasi kasama ko sila sa paghubog ng storyang to. So, automatic nag-gauge ko kung ano yung environment at saka kung ano yung dapat kong bihisin na karakter. Alam ko rin naman, nagtitiwala rin naman ako dun sa istorya. Bago pa man ibigay sa akin yung script, alam ko na hindi naman to about putting them down. Talagang, hindi naman tayo gagawa ng ganung script, di ba? Gagawa naman ng automatic, pag meron tayong proyekto, automatic, we want to redeem something from a certain culture. So, masaya kaming lahat kasi ngayon, particularly, nung pinalabas uli yung teaser namin, which is actually, yun yung catalyst nung una eh. Same reaction, pero ang mas masaya kami is, minahal na kasi nila yung character. Correct. So may pagmamahal na doon sa character. Iba na yung comments. Iba na yung comments nila eh. So yun naman yung masaya doon. Thank you so much. Maraming salamat po, Ms. Ana Cerezo. Thank you very much. Next po, we have Sir Jeff Fernando from Daily Tribune. Hello po, magandang hapon. My question is for Je, isang question lang. Paano mo pinaghandaan to at paano ka naging maingat sa pag-portray dahil alam mo naman ngayong panahon pwedeng may ma-offend? Sa pag-portray po, hindi ako nag-ingat. Kasi kung ano yung hinihingi ng character, kailangan ibigay eh. Pag nag-iingat ka, actually mas nakaka-offend. Parang yung dating sa akin eh. Kasi magiging half-baked ka eh. Yung puso ng character, kasi it's not about yung accent or kung paano ka magsalita. It's about paano mo ipoportray. Kasi wala namang kaibahan talaga eh. Nagkataon lang na may cleft palate, di ba? Parang gano'n. So, sa paghahanda naman, actually, napaghandaan na kasi nung previous na babae mo ng pakiramdam, nagawa ko na rin to with Direct Daryl. But before that, lumaki po ako sa Tondo. So, doon kasi, lahat magkakabarkada eh. O kung kung may kapansanan ka o wala. Babae, lalaki, bakla, tomboy, walang special eh. Lahat kayo magkakabarkada eh. So, hindi mo, kung nag-aasaran man kayo sa kapansanan ng isa't isa, because that's how you address each other, na parang tanggap kita. Parang ganun. Siyempre, hindi ka naman makikipagburan sa hindi mo ka-close. Parang ganun. So, meaning to say po, may mga kaibigan na rin ako ang gaya nila, Tata. Parang ganun. Okay. Pinayagan ako isang tanong pa daw. For Direct Daryl, ano naging inspiration mo para gumawa ng ganitong pelikula? Well, honestly po, nung I told the reporters a while ago during the private Q&A, ito kasi yung highest dito naranasan nung Viva Max nung 2021 pa, nung hindi pa rated R yung mga lumalabas doon. Dito naranasan nung app, nung streaming platform na yun, yung biglang 300k subscribers, most viewed. So, Viva told me to have a spin-off sing aga ng 2021. Nung time na yun, Sir Jeff, ang gusto ko, umuo ako agad. Sabi ko, sige, gawin na natin. Kaso lang, sobrang daming projects ng Kimje. Nagkaroon din ako ng mga ibang projects, nagkaroon ako ng political movies. Tapos, inopen po nila sa akin ulit come 2024. Then I said to my bosses,
sigurado, noong 2021, okay gawin yan, sabi ko. Pero ngayong 2024, okay pa ba yan with the wokeness, with the sensitivity of the audience? Pwede pa ba? And then, Boss Vic said, you can get away with it. Tsaka hindi ka naman gagawa ng walang morals sa dulo. So, doon ko po sinulat nung finally, parang bumabawi ako sa Viva because of previous kaganapan. Nung sinabi nila na gawin mo na yan, I told Boss Enzo, the grandson of Boss Vic, to, sige, I'll write it. Tapos tignan nyo kung matatawa kayo, magugustuhan ninyo. Then sige, pagkapasa ko po, parang mga 2 days after, shoot mo na. Something like that. So, honestly, the inspiration is just the trust of my mother's studio, the confidence of Gerald. I made Malupiton say yes to this movie. Of course, with Tata and Jack na talagang first-hand experience. Jobelin is one of my homegrown artists. And of course, sabi ko nga may isang eksena dito na kung hindi si Direk Gina yung kapartner ni Gerald, hindi ako, hindi kasi ako umiiyak sa editing eh. Hindi ako tumatawa, di rin ako umiiyak sa editing. But this one is really crazy. Yung eksena ni Malupiton at saka ni Gerald, tas yung iyakan ng mag-ina, sobrang, I think the inspiration came hindi sa umpisa. But after making the movie, doon ako na-inspire lalo to actually be more industrious in making films, not politically. So, go back to my formula. Maybe that's it. That's the inspiration. Thank you. Thank you. Maraming salamat po. Next up, we have Sir Romel Gonzalez from Showbiz Circle, Hataw, and Police Files. Yes, my first question is for Malupiton. Anong reaction mo, anong nararamdaman mo na kayong mga influencers and content creators nabibigyan na ng chance na lumabas sa malalaking pelikula tulad nga nito? Yun po, sobrang nagpapasalamat po syempre. Isa rin po sa mga pangarap ko rin sa mapasama sa movie. Parang pa rin po. Hindi pa rin ako paniwala na kahit pa paano po nabibigyan na ng pagkakataon ng spotlight para makatungtong po sa ganito. Kaya hindi ko rin po sinasayang yung pagkakataon na ibibigay ko po talaga yung best ko. Salamat din po kay Direk sa pagtiwala niya na makasama ko sa movie na to. Ayun, thank you. And for the next question, to Gerald, mayroon ka bang mensahe para sa mga tao na until now, ginagawang katatawanan ang mga ngomo? Siguro, you have to know the person really well before making fun of that person. In terms of connection, first of all, you have to be connected with the person. Either it's a friend or a relative. So, and then, hindi naman siguro dapat gawing katatawanan for others. No? Na parang pagtawanan nyo tong taong to. Pwede ka makipagbiruan dun sa person. That's why you have to connect with that person. But that's it. Yun lang. The thing is, if you're getting such joy from communicating or from hanging out with that certain person, that other person should get such joy also from you. Parang ganyan. Pa-bonus na lang, just since first time mo yata umarap sa media na kinasal ka na, di ba? So Okay. anong feeling na ngayon isa ka nang ganap na Mr. Gerald Napoles kay Mrs. Kim Napoles? Ang feeling ko po, napakasipag ko po ngayon. Lahat po ay aking tatanggapin, ganyan. Parang kung sabihin po ng Viva na may shoot na bukas ng panibagong pelikula, ay, mag-impake na po ako kahit sa buwangga pa siya. Ganong level po ngayon ang sipag at pananalig at pananampalataya ko. Kaya sa mga kagaya ni Direk Daryl Yap, mas siguro napansin niya mas makulit ako ngayon. Kasi kahit cameo sa mga susunod na pelikula niya, tatanggapin ko. Thank you, Gerald. Thank you. Congratulations. Thank you, Sir Romel. Salamat po. Next po, we have Ms. Iza Iglesias from Manila Times. Hello po, good afternoon. First question kay Direk. Direk, ano po yung magiging flow ng film? Will this be a prequel or a sequel dun sa Ang Babaeng Walang Pakiramdam?
lalabas ba dito yung better half ni Gerald? And then, ano po yung gusto nyong maging center or message nung mismong film for the audience? Love Mo is the prequel of Ang Babae. So you can take notice with the prosthetics na kung if you will go back to Ang Babae, medyo tamed down yung kanyang clef. No? But so this is a prequel discussing how the character of Gerald gained confidence. Kasi sa Ang Babae Walang Pakiramdam, you can sense na maangas, mayabang na yung character niya eh. Parang comfy na siya eh. But this era of the movie, eto papakita yung struggle ng mga may cleft palate na it's not easy and dun madidiscuss yung sa title pa lang na Love Mo, dito madidiscuss yung kung paano sila minamahal ng mga nasa paligid nila, kung paano din sila magmahal, and above all, kung paano nila mahalin yung sarili nila. So, the focus of the film actually is self-love. Hindi ko naging motivation yung matanggap ng audience, yung ating mga kapatid na ngongo. Kung hindi, matanggap ng mga ngongo yung sarili nila. Na there is now an avenue, a film, a movie that showcases not only their funny side but also their sensitivities. So basically, that's the gist of the movie. Thank you. Thank you. Next question po kay Miss Gina. Gina, hello po. Is this the first time na maka-experience kayo ng ganitong klaseng genre na comedy, yung with Momo and all? And then, kamusta yung yung castmates niyo po, yung working relationship niyo po sa kanila? And you direct also. Oo, first time kong makasama at natutuwa ako na naisip ako ni Daryl Yap na maging ka-eksena ni Gerald Napoles bilang nanay niya. Dahil kung hindi niya ako naisip, hindi ako makakasama dito at hindi ko makikilala ang mga katabi ko ngayon kasi wala akong idea kung sino sila. Pero ngayon, kilala ko na sila. Si Papa Jack, na sikat naman. At si Malupiton. Tama ba yung pagkasabi ko? Sorry. Malupiton. At si Tata. And si Gerald, nakasama ko na siya a long time ago. Nag-uumpisa pa lang siya doon sa stage play called Dog Eaters. At through the years, nakita ko naman kung paano siya nag-develop, kung paano nag-progress yung kanyang career. And I'm just so happy na nagkaroon siya ng lugar sa industriyang ito. At natutuwa ako, nakasama ko siya. I told him that. Natutuwa ako na nakasama ko siya kasi magaling na siya talagang aktor noon pa. And being in the movie na comedy pero merong kurot sa puso. I'm just so happy. I'm just so glad na nakasama ako dito. Thank you. Follow up po.